Ngayong araw, simulan ulit natin ang pagbuo sa ating camper van. At syempre, bago ako magsimula ngayong umaga, humigop muna tayo ng napakasarap at napakainit na kape. Okay, good morning! Day 7 na natin dito sa pagbuo ng ating camper van at bumili na nga ako ng metal paring at saka ito yung ilalagay natin na sidings from Hornitex. Iba kulay nito, kulay pula. Ayan o. May pagkapula siya. Tapos ito naman kasi yung ceiling natin brown. Para siyang palochina na sinunog. Tapos ito naman ay parang mahogany ba kulay nito, tay, no? Mahogany ang kulay. Siyempre, galing yan sa Hornitex Philippines. Kompleto sila. Meron silang ceiling, PVC ceiling. Meron silang flooring. At saka meron silang mga pang-indoor at saka pang-outdoor. Yung bago nila ngayon, yung Conwood na pang-outdoor na available na yan sa mga Home Depot and channel partners ng Hornitex Philippines nationwide. Ito, susukat na ako ng sukat muna ako ng isang piraso. Try muna natin. Try. Dahil marami tayo nito from Hornitex Philippines. 15 pieces yung pinadala nila sa akin na ganito na panel side pangkisam ito ha. Pangkisam pero ilalagay natin sa sidings. Ang maganda rito sa Hornitex Philippines ay makapal yung ano nila. Makapal yung kanilang mga panels. Ang pinagkaiba naman nito doon sa ating ceiling, ang haba naman nito ay nasa 12 feet. Tapos yung nasa ceiling natin ay 8 feet lang ang haba nun. 8 to 10. Ay, 4 feet lang yata. Ito, yung sa flooring, nasa ilang feet lang ba ang haba ng flooring natin? Ayun. Ito. 4 feet lang yata. Oh, nasa 3 feet and a half. Ito. 3 feet. Nasa 3 feet lang. Oo. 37. Nasa 3 feet. Ngayon ay sukatin na natin to. At itong ating cutter ay hiniram lang natin to kay Kuya Francis. Talaga. Lagi kang napapansin side mirror ko tabing eh. At ito nga ay hindi pa tayo nakakalayo ay bumigay na yung ating grinder. Inaantay ko si Kuya Francis para makahiram tayo ng grinder. Natay. Buksan ko. Baklasin natin. Parang yung isang linya natanggal siguro. Nahatak. Sira yung grinder natin. Tingnan natin si Kuya Francis, baka makahiram tayo. Ito, naputol yung wire kasi nasusunog pala siya. Ito si Tatay Jun. May dala siyang wire. Ito. Okay. Huli mo na lang yan. Ano to? Wala yan, sa radyo yan nasira. Okay tayo. Sige. Ito, may dala si Tatay Jun. Thank you, Tatay Jun. Tingnan na tayo ng wire. Ubra kaya to? Gawa na natin tong ating grinder na pumalpak. Wala pa kami nasisimulan eh. Nasira yung grinder eh. Naputol eh. Nagawa na natin yung grinder. Pinabinigyan tayo ni Tatay Jun ng wire. Pansamantagal natin tong wire. Pansamantagal to tayo. Hindi natin kung tatagal yung wire. Yung nakarang araw, nasira yung ating barena. Ngayon naman, nasira itong grinder. At yung naayos ko na nga, natuluyan na rin. Luma na itong mga gamit ko na ito. Matagal na sa akin. At mga second hand ko lang binili. Hindi ito mga original, kaya siguro madaling masira. Pero matagal ko na itong mga ginagamit. At napakadami ko lang napaggamitan sa mga gamit ko na ito. Kaya siguro bumigay na rin. Pinapasampa ko para may kakapitan siya. Tsaka natin tutornilyohin. Okay. Hindi na tayo. Tutornilyo ko rin yan. Ito, maiksi lang ito. Pansukat lang natin. Di ba? Hanggang ganyan yan, no? Sakto. Pero, ito kasi maling sukat to kanina. Yung sinukat ko kanina, yun dito na. Ito, bitin to eh. Unang-una ito yung unang sukat. Dapat yan hanggang ganyan, oh. Yan. Ganyan dapat, oh. Di ba? Ngayon, tayo. Experiment natin. Ilalagay na natin ngayon tong sinukat ko. Ito. Ito ata yun eh. Tignan natin. Ito ata yung sinukat ko.
Maiksi. Magkasing haba ba to? Oo nga, no? Ito yung mahaba. Yan. Dalawa yan eh. Size ano to? 57. Pero kailangan, wait lang. Baliktad. Baliktad. Dahil lang. Baliktad rin. Okay. Ganyan. Yan, oh. Kaya magtatabas pa rin tayo. Ito na ang pinakamahirap na sitwasyon, yung magbubutas. Kasi walang magnet yung aking barena. Bumili ako ng nail-free Bond King. Eto, nail-free na Bond King. Ang bili ko rito 100 pesos sa Zamanta Enterprises. Dito lang din yan, malapit sa amin. Ito yung pandidikit natin. Ito, hindi pa nagagamit talaga, oh, nakasarado pa. Kahapon yung binili namin na ano, daya eh. Gamit na eh. Dinadali. Dinaya kami, tatay. Kami pa yung dinaya, no? Tama. Or pwede ipasok natin siyang ganyan. Nga tay. Baka wala na pag-iipitan. Lahat ng mga ginawa ko ngayong araw ay puro trial and error. Ay, Akala ko okay na, pero hindi pala. Pero mukhang matatanggal ulit. Ito ba yun? Hindi. Hindi na, sasabi ko. Matatanggal. Kaya ang ginawa ko, nagsimula muna ako dito sa baba, papunta sa taas. Parehas din ba laki nito? Sa pagkakabit pala ng getong panel, kung ikaw ay beginner na katulad ko, mas maganda magsimula ka sa baba, papunta sa taas. Pero depende pa rin yan kung ikaw ay sanay na at professional. Dahil nga sinasabi ko palagi, hindi ako professional sa ganitong larangan. First time ko magbubuo ng sariling camper van, kaya gusto ko ako ang bumuo neto at sariling pawis kasi para nakikita ko kung paano magsimula hanggang sa matapos ito. Iba pa rin kasi yung pakiramdam na ako talaga mismo yung nagbuo ng aking camper van. Alam ko kung ano yung mga bagay na dapat gawin at alam ko kung paano ko tinabas, alam ko kung paano ko tinurnilyo at niribit yung mga panels at kung ano-ano pang mga pinaglalagay ko dito sa aking camper van. Pero ewan ko kung anong gagawin ko dyan sa gilid. Eto, at etong side pa lang, eto pa lang yung nagawa ko sa gilid, yung kabilang side. Ito yung sa bed side. Dahil nga nagkaroon ng problema kanina, nasira yung ating grinder. At binigyan nga tayo ni Tatay Jun ng wire. Dito yung grinder natin sa ilalim pala. Ayan. Binigyan tayo ni Tatay Jun ng wire. Ito. At nagawa na natin. Bali, itong side na to, tapos na. Yung itong part na to. And then yung ilalim, ito, siguro ay tingnan natin kung lalagyan ko pa ng ganito kasi tatakpan naman to, lalagyan ng kama, ng drawer, tsaka kama. And then yung side naman na to, ito natuklap natin, no. Umangat. Anyway, magagawan pa siguro natin paraan to. Mahahatak pa natin. Pero okay na yan, minimal lang naman na yan. Tapos itong gilid ay lalagyan natin ito ng siguro G-clip. G-clip na lang natin tong gilid para maganda. O end-clip. Tapos itong mga side na to, yung mga cuts. Siyempre hindi tayo professional nga sa ganitong larangan, pero at least nabuo na natin yung side ng van, yung flooring, tsaka yung ceiling. Bale, itong kabilang side naman ang bubuin natin on the following week, yung following days, kasi bukas nga ay pupunta tayo ng pet market sa Bukawi. At sa mga sumunod na araw, may mga bago na naman tayong ginawa dito sa ating camper van. Alright, good morning. At ngayong araw nga ay nanghiram ako kay Francis ng grinder. Tapos yung barena niya ay nandito. Ayan, dito yung barena niya eh. And yung barena ko kasi, tsaka yung grinder ko ito, na-stack up na. Ayaw na umikot, natanggal na rin yung nasa likodan niya. Yung pang stop para mapihit mo to, natanggal na. Ito, ayan o, nasira. And itong barena ko naman ay nabungi na yung loob.
Sobrang gamit na to. Tagal na kasi yan eh. Tapos, ito lang ang bago sa akin. Yung jigsaw ko. And then, mamaya may pupuntahan pala tayo doon sa Tala. Kukuha tayo ng yung grinder na ganito, yung Maxell. Second hand lang yun, pero original. At pagkatapos ko humigop ng napakainit na tubig, dumiretso na ako sa kausap ko para makuha yung grinder na bibili natin. Nag-helmet na nga pala ako dahil malayo itong ating pupuntahan at dadaan tayo sa highway. Saan ka? Loban pa kami. Loban pa? Ito, marami sila rito. Bali, ang nabili ko, bumili ako ng Maxell. Yan, Maxell na grinder. Ang kuha ko sa kanya, 800. Tapos, kumuha na rin ako ng Barena. Ay, may sander pala siya. Magkano sa sander mo? 600 to. Anong iWorks? Sander. Kakagamitin ko ba tong sander? Isa lang to? Yes ko, konti na lang. Oo. May sander. Ano itong malaki na to? Ano? Meter, ano? Pamputol din ng kahoy. Opo. Oh, magkano naman to? 3K. O, 3,000. Inco ang brand. Tapos, meron pa siya ditong circular jaw. Ito pala. Ayan. Ito, panghalo ng semento to, di ba? Okay. May ganito ako eh. Umorder ako sa Lazada ng ng grinder. Ang binigay sa akin, ayan. Ayun na, marami sila rito. Pili na lang kayo. And ilagay ko lang dyan sa details, sa video, yung contact number nila. Yung Facebook. Doon ako nakakuha eh. Marami akong nakachat, kaya lang ang lalayo sa Manila pa. Anong brand to? Stanley po. Ay, Stanley. Ito yung malaki. Yes, 5 to eh, size 5. Size 4 lang yung kailangan kasi mga bala ko, puro size 4. At yung pauwi na ako, nakita ko naman si Kuya Marvin dito. Taga rito naman pala siya sa Bagong Silang Phase 7. Isa si Kuya Marvin sa mga seller sa pet market sa Grotto. Ay, laki na niya na. Kamusta? Kamusta naman? Okay naman. Hindi ko alam bakit ganito kinalabasan ng record ng aking video. Alam ko kasi naka-record ako ng 360 camera. Pero pagtingin ko sa aking mga files ay nakatayo na itong mga video. Yung babae nga pala sa video ay ang asawa ni Kuya Marvin na si Ate Shai, na lagi niyang kasama sa pet market sa Grotto. Thank you. At pagdating ko sa bahay, sinimulan ko na agad ayusin itong ating camper van. Binaba ko muna yung mga plywood na gagamitin natin para sa ating table. Ito yung mga sobrang plywood na inilagay natin sa subfloor ng ating van. Yung nakarang araw, yung left side na sidings ang ating natapos. At ngayon naman, itong right side naman ang aking tatapusin. Pagkatapos ko mabuo itong right side, ay gumawa naman ako ng template para doon naman sa sidings ng pintuan. Medyo mahirap to kasi kailangan sakto ang butas doon sa paglalagyan natin para sa panel. Nang nagawa ko na ang template, isinukat ko na dito sa PVC panel at ngayon naman magbubutas na tayo para doon sa pintuan, sa handle at saka doon sa doorknob. Ito, isa pa lang yung natapos ko. Simula na ako mga alas 12 ata. Okay na tong gilid. Naiayos na natin. Kaya lang yung dikit ang wala. Ayan o. Medyo may may galaw. Didikitan na lang natin siguro to. Okay na, isang pinto. Ito pinto, tapos yung kabilang pinto na lang. By tomorrow, matatapos na natin tong mga sidings. Tapos ang next ko naman na gagawin ay yung mga gilid-gilid. Ito, yung mga gilid. Tapos yung ibabaw, ito lalagyan natin ng mga cover. Tapusin natin. Buuin ko muna yung sidings. Tapos yung pinaka-next for the next week ay yung harapan. Hanggang dito na lang po muna ang update ko para sa puting van ni Kuya Odeng. Marami pa tayong ikakabit at marami pa tayong aayusin. Pero bago matapos ang taon, sana matapos na rin natin ang pag-a-assemble nitong ating puting camper van. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at sumubaybay sa YouTube channel at kay Linog. Ito ang ating puting van. Muli, ako ang inyong Kuya O, ang inyong Kuya Odeng. Always keep safe, have a great day, and God bless. Ikaw kailanman